Good morning. So guys, nandito tayo sa Garden 1. Ito na yung ating repolyo. Ayan maraming butas-butas. Ayan yung mga okay na yan guys, lusot na yan Yan na. At ang kamatis natin medyo alanganin. Pero may mga bunga na. Ayan. Yan. Ayan, na-clip na ni Mrs. Ayan, may mga bunga na. So, mga pa yan, mga isang buwan pa. Christmas ang pwede nating may ma-harvest siguro. Ganito ang itsura ng ating repolyo. Yan ang binagyong kamatis. Pansin nyo yung mga kanyang mga napudpud. Lakas ng hangin. Dito tayo para maglagay mamaya ng pataba. Ayan naputol, natanggal yung pinakatalbos. Ayan. Yung ibang bunga nahulog. Siyempre binagyo ganito na guys ang kanyang itsura pagkatapos ni Bagyong Leon. Bali ito lang guys ang natira. Ito lang ang natirang tanim natin. Yung beans wala na. Lahat ay namatay na yung beans natin. Ayan siya mamunga. Sunod-sunod andyan. Kahit pa paano may bunga na. Ayan yan yung mga nandyan ang naka-safety, nandyan sa ilalim. Yung repolyo naman natin siyempre yung mga iba tumumba, tanggal ang mga dahon, pero okay lang. Ayan guys marami tayong lilinisin. Maglalagay muna tayo ng pataba. Baka sakaling may tubig na mamayang hapon. At dito yan yung mga kamatis din natin dito. Yung mga iba namatay. Kasi dito yung hindi pa na-clip dati. Ito yung inuna niyang clinip. Then yun ang last. Kasi medyo mas malalaki. Kasi ito guys may mga bulaklak na rin. Ayan Ayan ang kanyang bulaklak. Ayan Ayan. So maglalagay muna tayo ng pataba. Then mamayang hapon kung may tubig, patubigan natin o kaya bukas. Then after 2 days, sprayan natin ulit ng booster. Booster grower syempre para dyan sa kanyang mga ugat na na uga-uga sa lakas ng hangin. So ito naman yung dito sa may dulo. Yan yung last na tinanim na kamatis. Yan. Dito tayo, tingnan natin yung mais kung naitanim na niya. Naitanim na guys. Ito marami na naman tayong lilinisin, gagrass cutirin. Pero may bagyo. So hayaan muna natin yung mga damo dyan. Antayin muna natin ang details kung gaano ba kalakas yung bagyo na naman na si Mars. At ayan na yung mais guys. So yan, isang diretso hanggang doon doon. Diba? So pansinin nyo guys dito may mga damo, dito wala kasi ito nadaanan niya na to. Pero dito hindi niya pa i-clean. Inuna niya yung nandun. Unahin niyang tapusin yun bago siya pupunta rito kasi sabi ko yung may bungang unahin mo para pag naglagay ng pataba hindi istorbo dyan sa lagayan sa kung paano mo ilalagay, para makita natin kung nasaan yung kanyang pinaka dito mga puno na kailangan hindi malagyan kasi may repolyo dyan sa tabi. Hindi pwedeng malapit masyado yung pataba. Ay, may bagyong parating, tuloy pa rin tayo guys.
So bali ito na lang yung may papakita ko sa inyo. Dito na lang tayo makakapag live siguro na nakikita nyo naman ako minsan kasi sa gabi nga part time. Ito na naman guys, may problema na naman kami. Another bagyo na naman. Magkatuluyan niya yung kamatis na yan, oh. Kung pansinin nyo, napudpud ang kanyang yung mga iba, yung mga dito nyo, mga talbos. Kasi nga, nauga-uga. At syempre, maraming uod. Ano, oh, mga butas-butas. So, nandito na siya banda. So, yung mula doon, punta rito. So, dyan, hindi pa. Then, pagkatapos niya yan, didiretso siya sa likod. So, ganun lang guys. So, gagawin ko lang muna maglagay ng pataba. Ayan, oh. Sayang yung mga bulaklak, oh, nawala. So, dito yung hindi pa niya na-clip. Ito mga dinadaanan nating damo. Katapos niya ito may clip, maglagay ako ng mataba. Unti-untiin natin yan, tanggalan ng damo. Palampasin lang natin yung bagyo. Kasi yan ang magiging parang katulong niya para may pag tumumba man siya, mayroon siyang sasandalan yung mga damo. Kasi nandyan pa si Mars. Kung malakas na naman si Mars. Kahit pa paano naman, ayan, oh. Oh, yung dahon. Kasi yung pagkauga-uga, may mga nabali. Yung siyempre na ano, sa lakas ng ulan, yung after ng bagyo, yung mga iba nabubulok. Ayan, oh. Oh. Pero yan yung mga pinakauna niyang dahon. Siyempre yan na yung magulang na, kaya nabubulok na rin yan. At ito pa yung punla natin guys, oh. Nakalusot ang punla natin, kaso yung tataniman natin hindi pa ready. Then mga ito, tatanim niya doon, oh, doon sa mga wala yung mga kinainan ng ibon. Then dyan, kung papalpak niyang kamatis dyan, ilalagay niyo na lang dyan. Ayan guys. At ito naman, may bago akong punla. Pero secret muna. Pag tumubo na natin i-video. O pakilala sa inyo kung anong klaseng gulay yan. So ito yung last na kamatis na yung ano, sobra niya doon sa dulo, tinanim niya rito. Kasi nga dito nga yung ulan doon na binagyo ni Karina. May mga natira pa dyan na kahit pa paano pwede pang mapitasan ng bunga kasi may bunga rin. Pero ang nakakaaliw lang dito guys, taran! Ito, di ba? Ayan, oh, binagyo pero lumusot. Ayan guys, oh. Tibay nga. Ayan. Di ba? Ang tibay, ang ganda ng bulaklak, dami. Ayan, oh. Kaya lang siya guys, purple siya. Akala namin is pink or ano, violet, pero purple siya pag yung umano na siya ganyan, oh, pag bumuka. So yung mga hindi pa bumuka ganyan. Kala ko ganyan lang ang kulay, pero pag ano na, ganyan. Oh. Ganda, no? Maganda to sa ilagay sa bakod. Paakyatin mo sa bakod, tapos pag namulaklak ganyan. Lahat ng bulaklak na yung bakod. Oh. Yan yung sinasabing morning glory. Ano yan, from Japan. Pero maraming kulay yun guys. Kaya lang yan lang yung nakuha namin. Kala namin pink. So hanggang dyan na lang guys. At tayo mag-start ng maglagay ng pataba.